madalas dalawin nga nitong si Aurora sa basement at madalas din niyang dalhan ng alak. Kinakausap na parang totoo ay ito nga si Paco. Subalit nag-hallucination lang pala siya dahil hanggang ngayon hindi niya matanggap na wala na ang kanyang anak. Patay na talaga ito, ngunit kinakausap niya ito na parang buhay. Kapag kinakausap nga ni Aurora ang kanyang anak na si Paco, ay sumasagot ito sa kanya, ngunit ang lahat pala ay guni-guni lamang. Patay na ang kanyang anak at isa na lang itong taxidermy na nakikita niya. Bas nga siya sa basement ay nagulat siya sapagkat nakatayo sa kanyang likuran itong si Amando, kung saan naisipan nito na dalawin sa loob itong si Paco. Ngunit ang sabi ni Aurora ay tulog na ito at nagpapahinga na, kaya hindi na niya dapat gambalain. Samantalang sinabi naman ito si Amando na mali ang kanyang ginawa, kung saan tinatago nga niya itong si Paco sa basement. Hindi na dapat ginawa, kailangan ay nakalibing na dapat itong si Paco. Ngunit nakatikim lamang ng malakas na sampal itong si Amando. Sinabi niya rito na walang ibang magdidigta sa kung ano ang kanyang gagawin sapagkat siya isang ina. Sinabi nga nito si Amando na hindi dapat sinusulo niya ang lahat tungkol kay Paco sapagkat may karapatan din siya. At sa kanyang binanggit, maaari nga bang itong si Ama ang siyang nag-iisang ama nitong si Paco, kung kaya't nabanggit niya ang salitang may karapatan din siya para dalawin ang kanyang anak na si Paco. Ilang banda, dahil sa paghigpit ni Aurora at ni Galvan dito kay Rebecca, ay magre-rebelde na nga siya. Ayun na nga at gumawa na siyang paraan para makatakas sa naturang palasyo. At dito nga ay makikita na lamang ng kanyang nurse na gumawa ito ng tali sa bintana upang sa ganun makatakas. Pinaghahanap siya ngayon. Galit na galit si Aurora sapagkat nakatakas nga itong si Rebecca. Si Rebecca ay kanyang ginawang parang tauhan, parang puppet. Hindi talaga siya baliw, ngunit pinapainom lamang siya ng pampabaliw nang sa ganun makontrol niya itong si Rebecca. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na kailangan mag-ingat siya sapagkat hindi naman siya ang totoong killer at maaaring nasa loob lang ng palasyo ang naturang killer, kung kaya't hindi ligtas ang kanyang sarili. Napagtanto ni Aurora na naging balakid na nga itong si Rebecca, kung kaya't parang nga matigil sa kalalayas nga itong si Rebecca at manatili na lamang sa loob ng palasyo. Kailangan mawala na nga itong si Jericho dahil malakas lamang ang loob nitong si Rebecca sapagkat alam niya na meron siyang kapatid at meron siyang matatakbuhan, at sa oras na mawala na ang kanyang kuya na si Jericho ay hindi na maging hadlang ang paglisan nga nitong si Rebecca sa loob ng palasyo.